Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Buong regular season ay pinag-uusapan natin kung paano nagmumukhang halimaw si Nikola Jokic at nagtatala ng mga historic stats. Nagtapos siya sa season na ito na nag-average ng 29.6 points, 12.7 rebounds, 10.2 assists, and 3.3 turnovers per game on 57.6% shooting sa field at 41.7% shooting naman sa 3-point line. One of the best regular season stat lines nga yan mga kaibigan. Ganun pa man sa series na ito laban sa OKC Thunder ay hindi nagiging maganda ang stats ng 3-time MVP, at least para sa kanyang standards. Sa Game 4 matchup nila ay nagtala lamang si Jokic ng 27 points, 13 rebounds, and 3 assists on 7 of 22 shooting sa field and 2 of 8 shooting naman sa 3-point line. Sa last 3 games niya nga kontra sa OKC ay may average lamang si Joker na 21.2 points, 12.2 rebounds, 5 assists, and 5.1 turnovers per game on 33.2% shooting sa field and only 18.2% naman sa 3-point line. Talagang pinapahirapan nga ng number 1 defense sa NBA OKC Thunder ang Serbian star. Si Jokic nga ay kilala bilang isang modern big man na unlike nila Wemby o Karl Anthony Towns, hindi nga siya nagsisettle sa 3 points kung kaya niyang umatake sa pinta. Ganun pa man sa higpit ng depensa ng OKC, napipilitan nga siyang tumira sa labas at hindi mo naman siya masisisi dito. Bukod nga sa pwedeng tinatamaan na siya ng fatigue o pagod dahil tandaan nang galing pa lamang sila sa isang 7-game series, talagang babagsak nga ang stats mo kung ang best defensive team sa buong NBA ay ang buong game plan nga ay ang malimit ka. Luluwag lang nga ang depensa kay Jokic kung magbibigay din ng solid production ang kanilang mga shooters na hindi nangyari sa Game 4. Partikular na si Michael Porter Jr. na 3 points lamang matapos sa magtala ng 21 points noong Game 3. So ayun nga po mga kaibigan, malaking credit nga sa depensa ng OKC Thunder dahil nagmumukhang normal na player nga si Nikola Jokic matapos ang halimaw na mga performance noong regular season at pati na din noong Game 1. Sa palagay nyo ba ay makakabawi pa si Joker sa series na ito at magkakaroon ng monster game? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James. Sa bagong episode ng Mind of the Game podcast ay binanggit niya dito na sa kanyang 22 NBA seasons ay hindi siya nagtamo ng kahit na anong injury sa kanyang tuhod. Nang magkaroon daw ng impact ay agad na naglack ang kanyang tuhod at alam daw niya na isa itong sakit na hindi niya pa naramdaman noon. Pahayag din ni LeBron ay hindi pa siya nagkaroon ng injury na sinabihan kaagad siya na out siya ng at least 4 to 6 weeks. At pagkagising niya nga daw sa umaga ay hindi siya makatayo at makaalis sa kama. Ganun nga daw kasakit ang injury na ito. Well, si LeBron nga ay isang player na dahilan kung bakit sobrang dami niyang na-achieve ay dahil sa kanyang kalusugan. Hindi nga siya nagkaroon ng injury sa tuhod sa 22 years na mapa-ACL man ito, MCL o meniscus injury. Hindi din siya nagkaroon ng kahit na anong fracture o kaya naman Achilles injury. Kaya naman tiyak na nakakapanibago sa kanya ang injury na ito at posibleng magbawas nga mga kaibigan ang kanyang athleticism lalo na nasa year 23 na siya next season kung bumalik man nga siya sa liga. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?